The UN is slamming Canada. Canada's in trouble. A bombshell report by the United Nations has slammed Canada for being a breeding ground for modern-day slavery. Canada's temporary foreign worker program is, quote, a breeding ground for contemporary forms of slavery. Kakatapos lang naming mag-milking, pauwi na kami. Naka-assign ako kanina sa cow chasing. So may time ako ngayon na mag-open ng mga messages ng mga subscribers natin. And ang napansin ko, sunod-sunod na naman yung mga nagme-message na 3 months, 4 months, 5 months, mga bago pa lang dito sa Canada, gusto nang lumipat. So naglaan ako ng oras kasi habang nagtutulak naman tayo ng baka, pwede naman ako na naka-headset eh. So ayoko kasi po ng chat kasi yung tanong hindi nauubos eh. May kasunod, may kasunod, may kasunod pa. So sabi ko tawag na lang kayo. So nagtawagan kami. And then may ilan akong mga nakausap pero dito ako naawa sa isang subscriber natin. Ang ganda na nung sinasahod niya from Korea. And then lumipat siya dito. Actually ilang buwan pa lang siya, parang 4 months pa lang. 4 months pa lang siya and then ang oras lang niya per day 4 hours lang. So nakaka 28 hours lang daw siya sa isang linggo. And then yung bahay niya 600. So habang nag-uusap kami, yung sitwasyon niya sineshare niya sa akin, naramdaman ko na halos umiiyak na si kabayan. Sabi nga niya napoprostrate na daw siya, gusto na daw niyang umuwi. So pinapalakas ko na lang ang loob kasi pinagdaanan ko yun, yung ganun. And ang dami ng karanasan ng mga kababayan na natin na yung naabuso, na nag-share sa akin na ganun yung naging karanasan din. Kung matagal na kayo dito sa channel ko, malimit ko yung dinidiscuss dati. Yung mga pang-aabuso na nagaganap do sa iba't ibang worker dito na kakilala ko. At even yung mga subscriber natin na naglalabas sa akin ng mga sentimiento nila na pagdating nila dito, ilang buwan pa lang, hindi pinapasahod ng maayos, yung oras nila hindi binabayaran, tapos yung pinirmahan nilang kontrata, 40 hours, nakaka 30 hours lang, 20 hours. So marami pang pang-aabuso at saka kaya lang, may mga nababasa tayo dyan, yung mga hindi nakaranas ng ganung pang-aabuso. Sus, wala naman yan sinasabi mo, hindi totoo yan. Ang tagal ko na dito sa Canada, mga ganun yung mga sinasabi nila. Good for you kabayan, hindi nyo naranasan yung ganun. Pero pag naranasan nyo yung mga naglalabas ng sama ng loob sa akin, talagang grabe yung pinagdaanan nila. Yung ngayong kausap ko, binabatukan pa daw siya ng employer niya eh. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nakagawa ng content about sa mga ganitong pangyayari. Yung ilang buwan pa lang po dito sa Canada, gusto nang lumipat. At ang mga kwento nila sa akin, iba-iba ho. Merong hindi nasunod ang kontrata, pinirmahan nila is 40 hours a week, ang nangyayari is 20 hours a week lang. Meron namang may verbal abuse, may nananakit na. Naalala ko dati nung pagdating namin dito. May mga subscriber ako na from Taiwan, pagdating po dito, na food counter. Binabatukan daw siya ng employer. Tinanong ko kung anong employer niya. Punjabi daw. Tapos nabanggit din niya sa akin yung binigay sa kanya na accommodation, natutulog daw siya sa sopa. Sabi ko grabe naman yan. So mga natatakot, gusto lumipat dito. That time may bakante kami dito sa farm. Sabi ko sa kanya, kung gusto mong umalis dyan, lumipat ka dito, bumiyahe ka. From Kelowna pa siya ang layo ng biyahe niya. I think 4 to 5 hours po yung biyahe niya papunta rito. Kaya lang natakot naman siyang umalis. Pero kung i-greenab niya to, malamang na dito na po siya. Noong mga panahong may bakante pa kami, so sabi ko lumipat ka dito. Natakot nga lang siyang bumiyahe dito. So nakahanap na naman din siya ng ibang employer. And then nung pag-share ko nga, nung journey ko dito, yung mga pinagdaanan ko dito, napakarami nang nakarelate. Kaya doon sa mga nagtatanong po, bakit sila nag-o-open? Hindi sila lumapit sa gobyerno dyan, hindi sila lumapit sa Canada Service. Yung mga ganun po ba yung mga tanong nung ibang nagko-comment sa akin? Kasi nga po, nakaka-relate po sila doon sa mga pinagdaanan ko. Dahil nga talagang pag isineshare ko nga sa kanila, yung mga nababasa kong komento dito, yung mga nagme-message sa akin, at humihingi sila ng idea na sir, kasi kadarating ko lang po dito, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months pa lang po ako. Hindi po maganda yung trato sa akin ng employer ko. Sir, yung kontrata ko hindi nasusunod. Yung pinirmahan ko po, halos mas malaki pa ho yung binabayaran ko sa mga bills ko dun sa aking accommodation. Tapos yung sahod po, wala ho natitira. Mas maganda pa nga po yung sahod ko sa Middle East. Mas maganda pa nga po yung sahod ko sa Taiwan. Mas nakakasave pa po ako. Iba't iba ho yung mga hinaing ng mga nakakausap ko. So dahil nga kanina ako yung naka-assign sa cow chasing, so okay lang, naka-headset na lang ako. And then nag-open ako ng FB page natin and then nabasa ko nga tong ibang message nila. May 3 akong kinausap kanina, yung isa is from Toronto, then meron din dito sa BC. Ito yung medyo umagaw ng pansin ko. Basahin ko sa inyo guys, lalagay ko na lang sa screen. Sabi nga niya, "Hi sir, hihingi lang po sana ako ng payo. TFW po ako sa
4 months pa lang po ako dito. Naku-confuse po kasi ako anong gagawin sa sitwasyon ko. Isa po akong kitchen helper sa restaurant. Bali, nagbabalak na po akong lumipat ng ibang restaurant as cook. Na-stress na po kasi ako sa work ko. Nakakaranas po ako ng verbal abuse at 24 hours per week lang po ang pasok ko. Kaya halos pambayad lang ng bills ang income ko. May nag-offer po sa akin pero mag-a-apply pa po ng LMIA. Bale, nag-a-apply na po kami na bibigay ng $2,300 for initial payment and processing. And now, sabi ng manager, habang wala pang LMIA at still processing pa, cash muna ang ibabayad nila sa akin. Okay lang po ba yun? At pag nag-resign po ba ako sa restaurant na pinapasukan ko pa ngayon, ay pwede ba nilang i-cancel ang visa ko? Actually, hindi lang po ito yung mga natatanggap ko. Kagaya po nitong isang to ha. Ito sa iba nating subscriber naman to, sabi nitong isa. Yung 40 hours a week, hindi nasunod. Parang 30 hours a week lang sila. And at the same time, mahal yung accommodation nila. So, wala talagang natitira. Sabi nga nito, nung pinayuhan ko si Kabayan, sabi niya, opo sir, hindi po namin alam kung kailan namin mababawi yung mga nagastos daw nila, ng mga kasama niya. Hindi po namin alam kung kailan na kami makakauwi kasi hindi po biro yung pamasahe. Syempre po, hindi lang naman po pamasahe ang dala mo pag umuwi ka. Di tulad sa Middle East po na 10 years po ako doon. Taon-taon nakakauwi po kami ng Pinas every 2 years. Free ticket po, nakakabili kami na gusto namin, mga bago dito, nabibili namin galing sa garage sale. Medyo dismayado po kami ng mga kasama ko, yung mga kasama doon yung pumunta dito sa Canada, dismayado. Pero nandito na po dasal na lang po palagi. Salamat po sa payo, Kuya Perds. And then ito namang isang subscriber ko na from Taiwan din, sabi niya sa akin, ito din, lilipat din to, sabi niya sa akin, thank you sir, ako po yung nag-chat sa inyo dati, before ako mag-flight from Taiwan. Turkey farm din, okay naman sana ang work tayong mga Pinoy kahit mahirap okay lang. Pero ang employer po talagang abuso na din. Salamat sir sa advice. Ang plan ko ngayon baka di na ako magpaalam sa employer ko kasi 2 taon na ang umalis. Sure ako na di ako papayagan pag nagpaalam pa ako. So napakarami pa po dito ng in-screenshot ko, sobrang dami. Hindi ko na iisa-isahin sa inyo. And then yun nga po ang napansin ko sa kanila, pag may pang-aabuso, hindi nila alam ang gagawin nila. Yun nga ang hirap doon sa iba nating mga kababayan, dumarating dito, hindi nila alam yung rights nila. Kaya nga yung, I think last year pa ko pa nagawa tong vlog na to Ilalagay ko ulit sa screen para kahit papano ay ma-refresh kayo. Nagparamdam na po ko dati tungkol sa mga abusadong employer. Na yun nga po, yung mga temporary foreign workers na dumarating dito, nagtitiis kahit na may pang-aabuso. Bakit? Dahil sa paghahangad nila na kahit pa paano makuha nila yung kanilang permanent residency doon sa employer na yon. So tuwing nagdi-discuss ako ng mga ganitong topic, may nabasa nga akong comment dati kong kasama sa work. Sabi niya sa akin, sus, mahihina lang kayo. Sus, wala namang ganyang pangyayari. Ikaw lang naman talaga yung mahina kaya ka lumipat. Mga ganun po ba? Hindi ko na lang siya binara kasi sa totoo lang, isa din naman siya sa dati na nagkasakit. Yung nag-comment na yon, dati nagkasakit na siya doon sa company namin dati. Nagkasakit na siya, pinapapasok pa rin siya. So hinahayaan niya, inaabuso siya. Kaya nung umalis ako dati doon sa company ko, alam ko, may mga naririnig ako nakakarating, oh yan si Perds, mahina yan. Wala ho akong pakialam kahit ano sabihin nila dahil unang-una, buhay ko to, diskarte ko to. Kung hinahayaan nilang inaabuso sila, di sila na lang. May mga nag-open pa nga po sa akin na meron silang mga kamag-anak dito. Di nag-share po sila na sila'y nahihirapan na talaga at gusto nilang lumipat. Ang sagot daw sa kanila ng mga kamag-anak nila, tiis-tiis ka lang muna dyan, stay ka lang muna dyan hanggang makuha mo ang permanent resident mo, saka ka lumipat. Ang sagot po nila sa akin, Sir Perds, kaya ko naman pong tiisin para makuha yung permanent resident Kaya lang po talaga, kakaiba na po talaga, may verbal abuse na, may physical abuse pa. So wala pong idea yung kamag-anak ko. Buti po kay Sir Perds kahit paano nakikinig kayo at nakaka-relate kayo sa pinagdaanan ko kasi pinagdaanan nyo din po pala. Yun yung mga bagay na hindi maintindihan ng ilang kamag-anak natin dito na yung iba, talaga kasi hindi may iwasan. Yung iba kasi pagdating dito nag-iinarte lang. Yung iba naman talaga ay hindi na po talaga kayang tiisin ng pang-aabuso. May ilalagay ako guys ngayon sa screen, hindi ko na lang medyo hahabaan. The UN is slamming Canada. Canada's in trouble. They are denouncing the temporary foreign worker program and referring to it as a breeding ground for modern-day slavery. A recently released UN investigation says Canada's temporary foreign worker program serves as a breeding ground for contemporary forms of slavery, leading to examples of what he says is underpayment, wage theft, physical, emotional, and verbal abuse. So malinaw guys, napanood nyo naman. Ang sabi nga po dyan, ang temporary foreign workers program nga po is a modern day slavery. Kasi nga po ang isang temporary foreign workers or close working permit, hindi siya pwede magtrabaho sa iba. So doon lang sa specific employer. Ano po ang nangyayari?
Yung iba may mga pinagagawa dun sa temporary foreign workers na mga trabaho na hindi nakasama sa kontrata, at tayo namang mga temporary foreign workers hindi tayo pumapalag. Bakit? Kasi nga po, hindi tayo pwedeng magtrabaho sa iba. Pwede kang mag-apply ng vulnerable open work permit kung may pang-aabuso na, kaya nga lang yung iba naman takot mag-apply ng vulnerable open work permit kasi nga ayaw nilang makipag-usap ng English, kasi yung iba hindi confident, yung iba ay hindi ganun ka-fluent, tapos yung iba naman natatakot na baka mapauwi, nagtitiis na lang. Yung iba naman nagtatry na lang maghanap ng ibang LMIA para makalipat sa ibang employer, pero ang kadalasan na mga nakakausap ko ay nagtitiis na lang kahit may pang-aabuso na. So ito, i-share ko lang sa inyo para kahit paano may idea kayo sa pinagdaanan ko. Yung pinagtrabaho ako ng 7 in the morning hanggang 7 po ng gabi. Pero take note, gising na ako ng alas 6 noon sa umaga. So pagdating ng alas 7 ng gabi, pinag-support pa ako sa ibang company. So ibang company po yun ha. Iba yung trabaho ko, ibang company ako pinagtrabaho. Akala ko support lang ng 2 hours, 3 hours, 4 hours. Alam nyo po, from 7 in the morning, nagtatrabaho na ako hanggang 7 in the evening. Tapos ano nyo po, nung pinag-support po ako, sabi ko siguro hanggang 11 lang ng gabi, hanggang 12 lang. Para kahit paano makatulog pa ako, kasi kinabukasan ang schedule ko is alas 7 pa uli ng umaga. Alam nyo po kung anong oras na kami natapos, alas 5 na ng umaga. So talagang napakahaba ng oras sa pinagtrabaho ko. So anong nangyari, 7 in the morning hanggang madaling araw po ng alas 5. So imagine guys, 22 hours halos akong gising. Isa lang po yan sa mga pinagdaanan ko dahil talagang ang dami ko din namang tiniis. Yun nga lang talaga, yung mga kasama kong Pilipino, ang lumalabas pa, ako pa yung mali, ako pa yung masama dahil umalis nga po ako doon sa una kong employer, at ang dating pa nakakarating sa akin, mahina yan. Hanggang sa na-meet ko yung iba na mga unang umalis na mga talagang, kasi bago kami dumating may mga umalis na rin eh. Tapos na-meet ko sila, ganun din pala yung nangyari sa kanila. And then may mga naririnig din daw sila na sabi nga daw sa kanila nung mga kasamahan namin before na iniwanan namin doon, wala yan, mahina yan, si ganun. Ganun din daw yung sinasabi sa kanila. Hanggang sa nakalipat na nga po ako dito sa dairy farm, may mga kumukontak sa akin, pwede ba kami dyan? Sabi ko nga naman, tama nga naman ng tao, pagtatawanan ka kung ano sasabihin sa'yo, pero pag nakitang maayos ka na dyan sa nalipatan mo, ang sasabihin naman sa'yo, pwede ba kami dyan? Ang nakakatawa pa nito, sa tuwing magdi-discuss ako ng mga topic about dito sa mga ganitong bagay, na ang iniisip ng iba ay dinidiscourage natin sila para makarating sila sa Canada. Ayaw nila doon sa talagang reality. Ang gusto nila, yung mga, dito kami sa Canada, sumasahod kami ng ganito, kayo dyan sa Pilipinas, mga ganan. Yun yung gusto nila yung parang magaganda yung sinasabi, ayaw nilang malaman yung katotohanan. May nabasa nga ako dati na sabi nga nung isang vlogger, yung mga nagsasalita ng hindi maganda sa Canada, dinidiscourage lang kayo niyan kasi ayaw nilang maungusan nyo sila pag nakarating kayo sa Canada. Hindi po. At totoo lang, dati may mga kasama akong Pilipino, pagsakay namin ng bus, sama-sama kami doon. Yung iba na mga bagong dating, sabi nga nila, ang hirap pala ng buhay dito, malayong malayo doon sa expectation natin. Tapos itong mga kasama namin na nasa Taiwan, na naiwanan namin, yung mga kasama namin sa Pilipinas, ang sagot daw sa kanila, buti pa kayo nasa Canada na, sarap siguro ng buhay diyan, ang ganda ng buhay nyo diyan, ganan. Tapos inaalas ka sila ng mga bago, ang sagot nga sa kanila, i-message nyo, sabihin nyo, ang ganda ng buhay dito, ang sarap ng buhay dito, puntahan na kamo sila dito. Alam nyo po, naisip ko, sabi ko nga yung expectation talaga natin at reality magkaiba pag na dito ka na eh. Tapos yung mga nasa Pilipinas, nasa Taiwan, akala nila pagdating nila dito yayaman na kagad sila. Sabi nga nung mga kasama namin noong pagpunta dito, biglang malayo talaga. Kaya doon sa nagsasabi na dinidiscourage daw, no. Sabi nga nung mga kasama ko, pupuntahin nyo sila dito nung malaman nila sinasabi nila na big time na, mayaman na, ang ganda ng buhay nyo dyan sa Canada. Kaya nga po ang paalala ko nitong mga nakaraang vlog natin, especially ngayon na ang dami ng pagbabago sa policy ng Canada. Dati 2 years contract, ngayon 1 year contract na lang. Kung kayo pupunta dito ng kay landed immigrant, permanent resident na kagad kayo, o kayo buong family na pagdating nyo dito, nang kayo hindi nagastosan, o kayo mga pinitisyon kayo, okay lang po yan. Pero kung kayo ay pupunta ng galing cross country, papunta dito, tas nagastosan kayo ng kalahating milyon, kagaya ng mga nagsusumbong sa atin na subscriber natin, na sila nagastosan daw ng kagaya nitong isa. Ang nagastos daw niya is 18,000, 17,000 Canadian dollar. Napakamahal na. So lang kulang-kulang 600, 500,000 na yung nagastos niya. Tapos yung sahod niya hindi sumasapat dahil 28 hours lang per week. Tapos yung 600 yung bahay niya. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung magko-cross country po kayo dito, tapos ang gagastusin nyo is kalahating milyon, tapos ang makukuha nyo kontrata 1 taon, hindi po kasi kagaya ng dati na nung una, 2 years yung kontrata na makukuha mo, kahit papano, yung unang taon mo, pwede mo nang i-apply ng permanent resident. Ngayon, 1 year na lang yung kontrata, tapos ang laki pa ng magagastos nyo, kalahating milyon doon sa mga cross country. Out kung sa Pilipinas po kayo ma-hired at low wage po kayo, okay lang po yan. Kasi nga po,
Kung halimbawa, wala kayong gasto sa IPAMS, mga ganan, yung mga nakarating po dito, low wage, okay lang po yan. Kahit pa paano, i-grab nyo. Nagbabasa din po kasi ako ng mga comments. Sabi nga ng mga citizen na dito, permanent resident na, palipasin nyo muna ang mga 2 taon hanggang 3 taon. Palipasin nyo lang muna itong eleksyon. Pag bumalik na uli sa dati, kasi ngayon po talaga, nagbabawas sila. Talagang ang daming may pinauuwi na, hindi na nare-renew. And then yung pagkuha ng LMIA, pahirapan po talaga. At sana naman yung mga kababayan natin na dumarating dito, please basahin nyo muna yung mga kontrata ninyo at huwag kayong magpadala doon sa mga konsultant na nakakausap ninyo na ang gaganda ng mga pangako na mababawi mo yan pagdating mo ng Canada. Tapos ang mangyayari pagdating dito, hindi na sunod yung kontrata, wala na kayong mabalikan doon sa mga konsultant na kausap ninyo. Alam niyo po, nung hindi pa ako nakaka-apply ng permanent resident, sabi ko sa sarili ko, kung ang kapalaran ko talaga ay uuwi ng Pilipinas, napakarami kong topic na pwedeng magawa dito sa Canada na yung mga nalalaman ko na until now hindi ko masabi-sabi. Dahil nga po, syempre, maraming kontra, talagang marami kasi din ako natuklasan na pangyayari dito na hindi ko nga ma-discuss ngayon sa vlog. Marami akong topic na magagawa na yung mga ikangay revelation. Dahil ang dami ko din po talaga natuklasan dito na yung mga bagay na akala ko hindi pwede, pwede pala. Kaya doon sa mga nagtatanong, pasensya na kayo. Especially ito yung kadalasang tanong na natatanggap ko. Sir, okay lang po ba na habang nag-aantay ng LMIA mag-cash job po? Common sense question na po yan eh. Kasi unang-una, nung pumirma kayo ng kontrata at nakalagay po sa work permit, bawal po yan. Ito lang ang masasabi ko sa inyo, maraming bagay na bawal dito na nangyayari. Na hindi ko na nga lang po ma-discuss kasi nga nandito pa tayo sa Canada. At isa pa, ayokong isipin ninyo na tinuturuan ko kayo ng mali. At doon sa mga kababayan natin na dumarating po dito, please pakibasa po ng kontrata ninyo and if ever may pang-aabusong magaganap, pwede po kayong lumapit sa Service Canada at mag-apply po kayo ng Vulnerable Open Work Permit. Gather nyo lang po lahat ng inyong ebidensya, conversation, picture, photos, videos, lahat po yan. Para po kahit paano, may laban-laban kayo at makapag-apply po kayo ng Open Work Permit. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.